Welcome to Love Lines. Alright, good morning Philippines and hello world. Araw ng linggo. Kaya tara, simba tayo. Sinisipon-sipon pa si Love Lines pero okay na. Mabisa yung pang-spray at saka yung gamot ni Doc. Yeah. Libre sa center namin. Kaya lang yung nasal spray ang wala. So, yun ang binili ko. Pero, maraming salamat. Yan. Kaya kung kayo masama pakiramdam, punta muna kayo sa center nyo, sa Barangay Health Center. Pa-check up doon at humingi. Reresitahan kayo ng gamot at bibigyan kayo ng libreng gamot sa inyong Barangay Health Center. Yan. Okay. So, I will be taking the medicines for 5 days. At hopefully, before the 5th day, okay na ako. 5th day ko kasi sa Martes. So, hopefully, bukas, okay na ni. Okay, so, although na umaga, pero papunta na tayo. Papunta na ako doon sa chapel. Nauna na si Nanay Penny at si Love Lines Jr. Kasi ako yung nag-knock ng gate. Alright, tingnan natin ha. Maula lang panahon eh. Ayan, binaliktad ko na yung camera. Binaliktad yung camera na. So, rear camera na ang gamit ko for now. Ayun si Nanay at nakarating na yata si Love Lines Jr. doon sa chapel. Wala pang harang kasi inagahan namin so that we'll be able to attend and we'll be able to pray the rosary with the sisters. The sisters will be leading the rosary prayer before the Holy Mass, the Eucharistic celebration for today. It's the first day of Advent and the first day of the month. So, happy Sunday and Merry Christmas soon! Nasa nobenaryo din kami dito because ang chapel, ang patron namin dito, ng chapel dito sa subdivision na to, dito sa chapel, ang aming patron ay Immaculate Conception. Immaculate Conception celebration will be on the 8th of December. Dito na ako. Start na siya. Ikaw po ang sa iyong mga hirap sa akin at pagkamatay sa krus at alang-alang pa rin sa iyong palinis-linisang ina. Hirap namin ito upang hindi lamang para sa aming katawan, kundi lalo na para sa aming kaluluwa. Sa katauhan, lumako ang isip ng katawan at siya'y lumakas
online o kaya naman sa mas araw-araw. Dito po narinig ninyo mga nakaraan dito ang tinatawag nating end of the times. Dito, ipinapakita yung iba't ibang klaseng imahe ng pagbukas ng daigdig. Kaya, ang mga bagay na iyon ay nakapagbigay sa atin ng takot, pangamba, dahil sa mga mangyayari sa ating daigdig. Ngunit, kung ating po babalikan sa ating mga pagbasa, ngayon ay sinisimulan na natin ang bagong taon ng kalendaryong kalendariya ng ating simbahan, ang tinatawag natin Advento. Ang Advento ay nangangahulugan ng pagdating. Kaya ang ating titignan, may tatlong klaseng pagdating ang ating Panginoong Jesucristo. Ang unang-una ay ang kanyang pakatawang tao sa daigdig, sa pamagitan ng kanyang pagsina sa Pasko. Pangalawa, ang kanyang muling pagbalik sa wakas ng panahon o ang tinatawag nating parousia. At ang pangatlo, ang kanyang pagpakita sa ating araw-araw na pamumuhay. Sa ating unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Jeremias ang pagdating ng isang matuwid na tao upang ituwid niya ang bagay na itinalaga ng Diyos. Itong propesiya ay patungkol sa pagdating ng misyon ni Jesus bilang isang Mesiyas at tagapagligtas ng lahat. Kaya nga sa ating Ebanghelyo, ipinahayag niya sa atin tungkol sa kanyang ikalawang pagdating. Sinabi niya sa atin na tayo'y gumising, magbantay, at maghanda sa di inaasahang oras ng araw na iyon. Ngunit sa una pa lang, nararamdaman na natin ang takot dahil ayaw natin lahat na mapatay o takot tayo mamamatay. Tingin natin sa wakas ang mundo. Tingin natin na wawakas ang ating mundo sa pamagitan ng mga malalakas na lindol, tsunami, agbangan, away, gera, at ang natural na linis na mangyayari sa daigdig. Ngunit ating pong pakatataan at alalahanin na hindi ganoon kalumit ang Diyos. Hindi siya gumagawa ng marahas na paraan ang lagi ko natin tandaan na sa pagdating niya muli sa ating mundo, bagakamit natin ang buhay na wala hanggan sa langit. Kasama niya ang Ama. Kaya dapat tayong magigising sa ating pagkatulog na may ibig sabihin na bumangon sa pagiging mabuting tao, mabuting Kristiyano, lalo na ang ating pagiging tuo sa ating kapwa. Kaya sa ikalawang pagbasa, ayon sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga kadati sa kanila, hinihikayat niya tayo o hinihikayat ni Apostol San Pablo na magkaroon ng espiritual na paghahanda upang salubungin natin ang Panginoon sa bawat oras at pagkakataon ng buhay. Kailangan natin maglingkod sa ating kapwa at tulungan sila sa kanilang araw-araw na mga kailangan. At ito po sa pamagitan ng ating mga panalangin, sa pamagitan ng ating mga awang tuwa. Sa pamagitan ng ganyang paraan, tayo'y handa na sa oras at araw ng muling pagbalik ng Kristo sa ating lupa. At sa lahat ng ating mga gawain, huwag po natin kalimutan na magdasal. Humingi ng pagpapala sa Diyos, lalo-lalo na ang ipanalangin ang mga tao humingi
ng panalangin sa bawat isa sa atin. Kaya nga, pag mayroon pong nag-visit sa amin na nagpadarasal, we should believe na hindi ko namin pinakalimutan na isama sa ating mga panalangin ay kasalanan sa aming mga misa na ginagawa araw-araw. Kaya mga kapatid, gumising tayo sa panahon ng Advento, nawa tayo gumising, magbantay at maghanda sa pagdating ni Kristo sa pagdiriwang ng Pasko. Sa katapusan ng panahon at sa ating araw-araw na pamumuhay. At ito ang paalala ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa buwan nito sa panahon ng Advento. Huwag tayong magpagulong, gumising tayo at para nalagay ang Panginoon na siyang dalaga. Tumayo na. Sumasampalataya ko. Sa Diyos ang Diyos ang kanyang pagpapala sa pagkain at pagkibisyon sa ating mga kapatid sa ating sumayo at sa may inyo rin. O Diyos, ang maraming mga kapatid, kami po ay pagpupuli at nagpapasalamat sa iyo sa hanggang kong buhay, pag-ibig, pag-ibig at pag-ibig. Kami po ay nagtulog sa iyo na iyong palangin at kaspasan. Ang aming mga kapatid na magigong ng kanyang kaarawan at nagkarasalyo sa buwan nito. Sila may natuwa at nagdagak sa hanggang buhay, pag-ibig, pag-ibig at pag-ibig. Pagparami mo sila sa kanilang pamamahal sa buhay. Gabayin mo sila sa kanilang pagkakapal. Bigyan mo sila ng pagkasa upang matuto nila ang iyong kaluwaran nila. Ito ay hinihin natin sa pagkakitan ni Kristo, kasama ni Espiritu Santo, para sa walang hanggan. Amen. Birthday celebrate and anniversary celebrate.
anak ni Sister Alma. Ayaw ni nanay sumali. Ay, bibili ka ng t-shirt daw. Asan ang ticket? Ay, may dala ko. Yung dala ko, yung amin. Para niyo, panalo ba? Nasa restaurant. Ay, nasa... May pambayad ka? Lumabas. Wala akong pambayad. Bumibili ng walang pambayad. Sa Sabado na daw siya. Utang. Mabuti na si Father. Ay, dala ko yun. Nanonood ako ng mga video ni Father sa Facebook. Isang booklet bibigay ko sa inyo. Isang booklet. Oo, 2.5 ang halaga. Tapos invited tayo doon sa ano. Okay na yun. December naman eh. May libreng picture ng incense. Bagay 27 ng raffle. So hanggang raffle. Picture ng Blur daw mo. nakukuha ko blurred. Ano ba yan? Ay, bad ka na. Huwag kang magnanakaw ng picture. It's not good. Gagawin mo profile picture. Nak, tumigil ka. Hindi pinipicture, inaano yung insenso. Pasaway. And for Sunday of Advent, araw ng pag... So, that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.